Hinamon ng Kamara kaya't nagdala ng resibo. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nakahandang isiwalat ng ilang mambabatas na dawit umano sa mga maanumalyang flood control project. Sa Kamara Bacamo, mga mambabatas ayaw man ay waiting game muna sa magiging desisyon ng Supreme Court sa kanilang motion for reconsideration kaugnay sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magandang gabi, ako si George Cahiles. At ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan natin ang Agenda Weekend. Baguio City Mayor Benjamin Magalong may listahan ng umano'y mga sangkot na kongresista sa flood control scam. Mga pangalan, handang ibunyag. Malacanang handa pa ring magbigay ng travel authority kay VP Sara Duterte kahit panay ang banat sa pagbiyahe nito. Grupo ng businessmen, yes na yes ang suporta kay ultrabilyonaryo Ramon Ang sa pagresolba sa pagbaha sa Metro Manila. Nigeria na trinato umanong parang kriminal ng Bureau of Immigration. Nagreklamo. Gilas Pilipinas, aabante ba o uuwi na sa FIBA 2025 Asia Cup? Alamin. At basketball pa rin, Magic ng Harlem Globetrotters, silipin natin. It is archived, it is dead. Session is hereby adjourned. Pumalag ang ilang kongresista sa tila pamemersonal umano ng Senado nang i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giit pa ng House Prosecution Team, baka mapunta lang sa kangkungan ang kanilang ipinaglalaban kung tuluyang ibabasura ng Senado ang reklamo sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Kian Querol. Name-calling at personalan, yan ang naranasan ng Kongreso mula sa Senado pagkatapos ang pag-archive ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And these are not personal problems. These are problems ng aming kanya-kanyang constituency na nadadala sa taas. So hindi namin naiintindihan saan nanggagaling yung pananaw ng Senado na tila, akala nila magulo kami. Parang baliktad yata. Let's focus on the issue at hand, not on personal biases and personal vendettas or any other vested interests. Kakailanganin ng isang senador mag-file ng motion at 5 boto para mabuhay muli ang kaso. Ngayon, waiting game na lang raw ang Kongreso mula sa Supreme Court mula sa kanilang pag-file ng motion for reconsideration pagkatapos pagbotohan ng Senado 19-4-1 para ma-archive ito. Marami ang hinaing ng Kongreso at hindi sila titigil dahil ito ay responsibilidad nila na ipaglaban ito para sa taong bayan. Hindi ko ito patungkol lang sa isang tao. Ito po ay patungkol sa lahat ng nasa kapangyarihan. Ito po ay patungkol para tawagin sila, to call them out. Hindi ito anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Hindi naman Kongreso ang binastos, kundi ang saligang batas na baka ay magkaroon ng krisis. Hindi ho namin binibilang ito na talo kami. Ang natalo dito ang bayan. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi bumibitaw sa aming paninindigan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan tayo pupulutin? Kangkungan? Then that will now
bring us to a constitutional crisis. Hinanintulad naman ng Kongreso ang nangyayari ngayon kay former Chief Justice Corona na na-impeach rin. Ayaw ng ating pangalawang Pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya, kahit ngayon sinong may kinikilingan, boboto para i-convict. Ayon sa Kongreso, sa susunod na linggo ay hahayaan nila na magkaroon ng deliberasyon at reforma mula sa Quadcom 2, Committee on Ways and Means pati na rin sa Agriculture ukol sa magiging pagbabago sa estado ng politiko. Para sa Agenda Weekend, Kian Quirol, Bilyonaryo News Channel. Binanatan ni PDP Laban spokesperson Attorney Ferdinand Topacio si former Justice Adolf Azcuna sa pahayag nito na pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. The Constitution is not a static thing. It is a living being. It adapts to changes in situations. Ito ang sagot ni PDP Laban spokesperson Ferdinand Topacio sa komento ni former Justice Adolf Azcuna kaugnay ng pag-archive ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Topacio, The Supreme Court has already spoken. Tapos ng trabaho ni Justice Azcuna. Ginawa na niya yun. Tapos na. Hayaan niya na ang Supreme Court ang mag-interpret. It is not for the framer to interpret what the law is now in contrast to what the law was then. mababatid na sa isang social media post. Sinabi ni Azcuna na walang nilabag ang impeachment complaints laban sa bise dahil ang sinabi ng konstitusyon, not more than once a year, hindi not more than one a year. Crucial daw ang pagkakaiba ng dalawang salita dahil nangangahulugan na ang inihain na 4 na complaints noong February 5, 2025 valid. Ang probisyong ito sa ilalim ng Section 3, Article 11, ang argumento ng kampo ng bise kung bakit hindi dapat umusad ang impeachment trial. Bilang spokesperson ng PDP sa impeachment, pinanindigan ni Topacio na sumasabay ang konstitusyon sa panahon. Pinasalamatan din ni Topacio si Senate President Cheese Escudero sa desisyon nito na sinalba umano ang Senado sa posibleng constitutional crisis. On behalf and in the name of the Partido Demokratiko Pilipino, that we would like to commend the politic and judicious treatment by the Senate President of such a divisive issue. Samantala, binuweltahan ni Topacio ang ilang opisyal gaya ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na kapwa nagsabing dapat hinintay ng Senado ang final decision ng Korte Suprema. Sa presko na ito ang panawagan ng mga Duterte alay sa administrasyon, stand down. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Iisyuhan pa rin ng Travel Authority si Vice President Sara Duterte kung muli siyang babiyahe palabas ng bansa, ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kasunod dito ng pahayag ng Vice Presidente na gumagawa umano ng kwento ang Malacanang ukol sa kanyang mga biyahe. Giit ni Castro, kung hindi siya bibigyan ng Travel Authority, maaaring sabihing nilalabag ang kanyang freedom of movement. Hindi rin masabi ng palasyo kung lumampas na si VP Sara sa kanyang mandatory leave, ngunit nasa kanya pa rin ang desisyon kung nais niyang bumiyahe muli. Siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung ano sinabi natin bago siya sumagot. Although sinabi naman niya sa kanyang panayam na wala siyang nakita or natinig kung ano sinabi natin, but still, nagtinta kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sasabi gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon kung Sabado bago tayo pumunta ng India. Sa kapapasok lang na balita, buhay pa ang Gilas Pilipinas sa FIBA 2025 Asia Cup. Ito ay matapos talunin ng kupunan ang Iraq sa score na 66-57. Gaya ng dati, nanguna si Justin Brownlee at Dwight Ramos sa laro. Nagtapos ang Pilipinas na may 1 win, 2 loss card at pangatlo sa Group D.
Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang alok ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang sa pagsasaayos sa pagbaha sa Metro Manila ng libre. Giit ng PCCI, baka naman pwede nang idiretso ni RSA pati ang EDSA Rehab. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sujin Kim. EDSA Rehab na ba ang susunod? Ito ang alok ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos ang bilyong pisong alok ni ultrabilyonaryo Ramon Ang na ayusin ang pagbabaha sa Metro Manila ng libre. My immediate reaction actually is if SMC is willing to take on such a big task for the national government, then why don't we also give him the EDSA rehabilitation project? If you look at the South Luzon Expressway today, it has transformed so much from what it was even as early as last year. There is no lubak almost. So if SMC can do this for such a wide road network, can't they also replicate this in the EDSA rehabilitation, which the DOTR and the DPWH has been having so much difficulty on the implementation and phasing, especially we have an ASEAN, we are hosting the ASEAN next year and we cannot afford the traffic that it will cause. Donasyon at hindi PPP o Public-Private Partnership ang naging alok ni RSA ayon kay Brian Ang. Dahil sagot na ng San Miguel Corporation o SMC ang dredging ng mga ilog at estero, pati ang pagpupondo ng dagdag na drainage at clearing operations, malaki anya ang magiging ginhawa para sa pamahalaan. There's almost no risk to government. You can free up the funds for the flood control. You can free that up and use it elsewhere, build more classrooms. Kaya kung nagawa ng SMC na palawakin at ayusin ang South Luzon Expressway, naniniwala ang PCCI na kaya rin itong i-rehab ang EDSA na matagal ng pabigat sa mga Pilipino. I would say that private sector is able to make decisions faster, more than the bureaucracy in the national government. The only barriers to private sector moving fast and efficiently is usually all these government permits, right-of-way acquisition. And if government can work hand in hand with the private sector on this, any infra project will be fast, whether it be flood control, whether it be road rehabilitation. Umaasa ang PCCI na ang flood control project ni RSA ay magiging pioneer example para sa iba pang bilyonaryo at private companies. I hope other private companies can follow so that not all the burden is placed on him alone and his company. I know it is very difficult to free up capital and do this at no cost to government. He did not even ask for any government concession. He even offered to buy out all the right-of-way issue, yung mga schools and yung mga residences, which government themselves cannot do most of the time. Kaya ang tanong, may susunod ba? Para sa Agenda Weekend, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Tinanggap ng Quezon City LGU ang alok ni Ramon Ang para tumulong sa solusyon sa baha sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ng pamahalaang lungsod na mayroon na silang science-based drainage master plan na binuo kasama UP Resilience Institute. Nakatuon ito sa modernisasyon ng drainage, maayos na koneksyon ng mga kanal at climate-resilient infrastructure. Ipinunto ng QC na 24% ng kanilang drainage pipes ay below standard. At ang pagbaha ay dulot ng iba't ibang dahilan gaya ng mababang elevasyon, mahinang disenyo at baradong sistema. Tinimok ng QC ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na makipagtulungan sa coordinated, science-based approach at binalaan na ang mga hiwa-hiwalay na solusyon tulad ng pagpapakitid ng ilog ng walang sapat na flood control ay maaaring magpalala ng baha sa ibang lugar. Arestado sa Makati City ang dalawang Chinese national na konektado sa ilang pogo operations. Ang mga suspect matagal nang pabalik-balik sa Pilipinas at nagmamay-ari pa ng matataas na kalibre ng armas. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinalakay ng Makati City PNP ang bahay na ito sa Barangay Valenzuela, Makati nitong Biyernes ng gabi. Nakatanggap sila ng sumbong na dalawang Chinese national ang tumutuloy dito na nagmamay-ari ng matataas na kalibre ng armas. Napusasan ng dalawa at sa kasagsagan ng operasyon, isa-isa pa nilang itinuro kung saan nakatago ang mga baril. Mula pistol, revolver, sniper rifle hanggang shotgun na recover ng Makati Police. Meron pang Chinese flag na nakita. Dapat kumuha ng kaukulang permit.
Pero kasi since ito ay mga dayuhan, hindi sila authorized na magkaroon ng barel. Yung presence ng flag na nakita natin, i-check natin yan sa Kaukulang Authority kung ano talagang kinalaman ng flag na to. Samut-saring negosyo ang pinatatakbo ng Chinese suspects at sa paunang impormasyon na kanilang natanggap, dati raw itong nag-o-operate ng Pogo. Suki rin daw sila sa mga firing range. Yung isa dyan ay pabalik-balik na since 2016. Yung isa ay dumating sa Pilipinas ng 2017. At initial information ay engaged into Pogo. Nasa kustodiya na sila ng Makati PNP at mahaharap sa reklamong illegal possession of firearms and ammunition. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Samantala, sa puntong ito ay makakausap natin si Senator Panfilo Lacson kaugnay sa impeachment at iba pang mga issue. Magandang gabi po, Senator Lacson. Ann Asis Carrillo po ng Agenda Weekend. Yeah. Good evening, Ms. Ann. Senator, unahin ko na po itong tanong na ito. You were the sole senator to abstain from the 19-4 vote to archive yung impeachment complaint against VP Sara Duterte. Bakit po ito ang inyong naging boto? Yung kasi yung paniwala ko na yun ang total obedience at saka respect sa Supreme Court. Why? Kasi kung nag-yes ako sa pag-archive, pinipreempt ko yung final decision ng Korte Suprema after mag-rule sa motion for reconsideration. Kung ako naman ay mag-no, hindi ko naman ginagalang yung July 25, 2025 na ruling ng Supreme Court na sinasabing immediately executory, unconstitutional, tapos walang jurisdiction ng Senado. So nandun ako sa puntong nirerespeto ko yung July 25 ruling, pero ayoko ring i-preempt yung magiging ruling ng Supreme Court after ma-decide nila yung motion for reconsideration. Kung walang motion for reconsideration, wala akong problema. Sigurado mag-yes ako sa pag-archive. May mga bagong salita po, Senator Lacson, no? Yung archive at i-table as suggested po by Senator Tito Soto. Ano po ba ang pinagkaiba nitong dalawa? Ang table, temporary suspension yun. Parang yung motion na nauna, nung una nga, motion to dismiss wag mo nang itakel. Sa akin, kaya ako nag-yes doon to table kasi yun ang compliance yun Dahil, yun nga, meron pang motion for reconsideration. Wag muna nating talakayin yung motion to dismiss o kung ano man yung motion. Yun, nagko-comply yun sa ruling ng Supreme Court. Kasi ang para sa akin, yung inaction, yun yung compliance. Wala kaming dapat gawin Kasi nga, immediately executory yung ruling. Pero, merong motion for reconsideration. Hintayin na lang namin muna yung maging ruling sa yung final decision bago kami umakto kung ano man yung nararapat gawin. Yung archive naman, yun yung sabihin na natin parang dead na, pero pwedeng buhayin, i-revive. Pero kailangan merong motion na naman. At pag may nag-motion at ito'y may nag-object, magdidebate na naman kami at may majority na naman sa amin na masusunod kung ito ba'y mapupull out from the archives para talakayan uli. So what if merong mag-motion na i-revive pero nagbotohan, nanalo ngayon yung wag nang i-revive, wag nang i-pull out from the archives. So yun, magbabiolate kami doon sa kung assuming na ang ruling ng Korte Suprema finally i-reverse yung kanilang naunang decision. So yun ang gusto ko abangan. Ano yung magiging action ng mga kasamahan namin? Kami ba'y patuloy na magre-respeto sa ruling ng Korte Suprema o hindi? Senator, napag-uusapan naman yung mga dubious insertions sa 2025 national budget. Sa 2026 budget po, may nakita din po ba kayong mga insertions ulit? Wala pang NEP Wala pa, hindi pa sinasabit ng Malacanang yung National Expenditure Program. So wala tayong basihan kung merong insertions. Makikita natin yun pagka tinalakay na sa House at saka sa Senate at nakita na yung House version ng yung budget measure at makita natin may pagkakaiba yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget doon sa House version o kaya sa Senate version. Doon natin makikita kung nagkaroon ng insertions.
Yung mga flood control projects din, Senator, na pag-uusapan, no, nakasama umano sa insertion sa national budget. Ano pong reaction nyo dito? May mga nakikita na kami na flood control projects na wala sa National Expenditure Program pero sumulpot pagdating doon sa GAA. Ibig sabihin, may nag-amend, merong nag-insert, may nag-realign kasi nawala sa NEP. Yung iba naman, napunta sa unprogrammed appropriations at doon humugot para gumawa ng flood control projects. Patuloy namin pag-aaralan to, pero may mga nasilip na kami na posibleng ghost projects at saka yung iba naman substandard yung materials. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Senator, may listahan siya ng mga kongresista na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. May plano po ba kayo na makipag-usap sa kanya? Oo, magko-coordinate kami sa kanya, lalo na pagka nalalapit na yung budget deliberation sa Senate. Kasi kung meron siya mga pinanghawakan, mga records, at saka kung ano man yung ebidensya na hawak niya, importanteng ma-share niya rin sa amin yon para magkatulungan. Meron din po kami nabasa, Senator, na sabi niyo po may mga DPWH executives na nangaagaw ng kontrata? Totoo yun. Meron kaming nakitang findings na okay, may nanalong sa bidding na contractor. Ang ginawa ng district engineer, inarbor. Siya na nag-implement, pero gamit ang lisensya noong contractor na nanalo sa bidding. Ang problema, kasi defective yung proyekto, malaki ang problema ng contractor. Kasi siya ang puputukan noon. Mabuti kung aminin ng district engineer, ano yan, dati nang ginagawa yan, base na rin doon sa aming mga nakausap na taga DPWH. Dati na rin ginagawa na yung district engineer, may sarili na rin construction firm o kaya meron siyang kamag-anak o meron siyang kaibigan na pinapaboran. Pero hindi naman sila makapag-participate sa bidding. So hindi naman ina-adbor. Hindi naman makaangal itong contractor kasi doon siya nangongontrata sa loob ng district. So for future projects na gusto niyang lumahok, baka mapag-initan siya, hindi na siya makakuha ng proyekto. Yun ang nagiging isang modus operandi. Pero yan, maliliwanagan yan once na nalikom namin lahat yung records, yung ebidensya, at saka yung mga testimonials na kasalukuyan, yun ang aming tinatrabaho. Ano pong concrete action na pwede ba natin gawin para maiwasan itong mga issue na ganito? Yung certainty ng punishment. Mabuti nga, nagsalita si Pangulong Marcos at ang narinig namin, nakapag-sumiti na nga yung DPWH ng listahan. Sana nandun din sa listahan yung mga anomalya, yung mga substandard, at saka yung mga ghost projects, lalo na sa flood control. Kasi meron din kaming mga nakuha na sa at least mga 4 or 5 areas na may mga ganyang situation. Right. Ang tawag nga namin doon, mga case studies na pwede ko itong ilabas sa pamamagitan ng isang privilege speech or dili kaya pagdating na sa budget deliberation. Senator, at a time when public trust in the Senate has declined, partly attributed to mga dubious insertions sa national budget, ano po ba pwedeng gawin ng Senado to ensure that future budgets are free from questionable add-ons and that the public can see how funds are inserted and allocated? Yeah, we should reassess yung mga sarili namin na mag-ingat kami sa pag-realign sa pag-insert. Kasi kung wala namang pinagbabasihan yung insertions, nakakasama ito doon sa direction o sa national program ng ating gobyerno. Why? Kasi kung walang consultation sa implementing agency, paano i-implement yun? Walang program of work. Diba si Presidente na nagsabi, nung nakita niya yung 2025 budget, nagulat siya, at nung tanongin niya yung mga agencies, hindi nila kayang implement dahil walang mga POWs o yung program of work, at saka hindi kasama sa plano nila. So doon, kaya marami tayong naka 4-letter release o yung tawag nila ngayon, yung for issuance of SARO or PISARO. Maraming hindi na-release ngayon ng DBM. Ang lalabas na nun, sayang yung naipasang budget kasi kung hindi magagamit yung pondo, may epekto yun sa ating development.
Maiba naman tayo, Senator. No? PNP Chief Torre is pushing for a formal 3-minute response time ng kapulisan in urban centers. As a former PNP Chief yourself, sir, ano po ang komento ninyo dito? And how do you assess this target in terms of yung feasibility and yung impact on public safety? Well, maganda yung programa ni Gerald Torre. Kasi pag sinabi ng 3 minutes ang response time, on their toes yung kanyang mga pulis, lalo na yung mga nakapil. At maganda yan, ma-enhance yung police visibility kasi nakadeploy na sila sa mga different areas para pag natawagan sila ng kanilang headquarters sa pamamagitan ng radyo o namang means of communication dahil meron tawag sa 911, mabilis yung response. At ang balita ko talaga, pag tinetest niya yung reaction time, nakaka-comply talaga sa 3 minutes. But I think 5 minutes is reasonable. Yung 3 minutes medyo masyadong mabilis considering ang traffic natin hindi naman talaga ma-predict o hindi maasahan. So I think 5 minutes response time is doable and practical. Kung ikaw ang tatanungin, Senator, kapag may naghamon sa inyo ng suntukan at ikaw pa po ay PNP chief pa, ano po ang reaction mo po dito? Iharap ko sa kanya yung patrolman. Maraming salamat po for your time, Senator Ping Lacson. Thank you, Ms. Ann. Agad na dinampot ng mga operatiba ng NBI ang mag-asawang may-ari ng isang residential developer na sangkot sa kaso ng multimillion estafa sa Davao Occidental. Miyerkules ng gabi nang dumating ang mag-asawang Miguel at Nicole Sihuko mula Hong Kong, lula ng Cathay Pacific Flight CX-903 sa NAIA Terminal 3 kung saan nag-abang ang mga operatiba ng NBI. Hawak nila ang arrest warrant na inisyu ng Davao Occidental RTC Branch 20 laban sa mga suspect. Inakusahan sila ng isang kliyente ng pagtangay sa nasa 200 million pesos na halaga ng kontrata ng hindi natapos na mga proyekto sa Mindanao. Ayon sa NBI, nakapagpiyansa na ang mag-asawang si Huko. Mala racist at trinatong parang kriminal. Yan ang reklamo ng isang Nigerian DJ laban sa ilang tauhan ng Bureau of Immigration. Narito ang Agenda Weekend Report ni Kian Quirol. Racism sa Philippine immigration? Ito umano ang nangyari sa isang Nigerian DJ na si Rachel Oluwabukola Martins o mas kilala bilang Dimple Nipple. Nitong nakaraang buwan, posted sa TikTok videos ni Dimple Nipple ang di umano'y racial profiling sa NAIA. Anya, tinrato sila na parang kriminal ng immigration officers. Habang pinalibutan ng 30 tauhan ng BI, tinangka pa umanong kunin ang cellphone para hindi nila ma-videoan ang insidente. Inireklamo rin ng dayuhan ang lounge kung saan sila dinala. Para sana makapagpahinga habang naghihintay ng flight pabalik ay mistulan umanong basurahan. Paglilinaw ng Bureau of Immigration, walang racial profiling. Illegal sa tourist visa holders ang pagsasagawa ng local show sa bansa. Dagdag ng BI, mula January hanggang nitong June, 1,302 Nigerians ang dumating sa bansa. Nakitang nag-headline ng DJ sa isang show sa Makati nitong July 20. Kaya hinarang na siya ng immigration officers at dineport pabalik sa Nigeria. Para sa Agenda, Kian Quirol, Bilyonaryo News Channel. Susunod, mga kongresista na dawit umano sa maanumalyang flood control projects. Papangalanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang Agenda Weekend.
Nakahanda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng ilang kongresista na dawit umano sa maanumalyang flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos hamunin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na maglabas ng ebidensya kaugnay ng usapin sa flood control projects, 3 pangalan na umano ang hawak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Itong 2 congressman nato na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon dumarating na mga impormasyon ngayon. Handa si Magalong at ilan pang mayor na hindi niya pinangalanan para magsalita sakaling ipatawag ng House of Representatives. But I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung ipapatawag nila ako. Hindi inaasahan ni Magalong ang takbo ng investigasyon tungkol sa bilyon-bilyong budget insertion sa mga flood control project. Ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Para mo sinabi na yung kriminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo, alamin mo paano mga krimen ang ginawa. Ayon kay Magalong, sa Baguio City pa lang, may problema na ang infrastructure projects gaya ng rock shed sa Cannon Road. Nitong Hulyo, bumigay muli ang rock shed dito na una pang nabuo 2 taon na nakalilipas. At ayon kay Magalong, sa Cordillera, may mga mayor umano na may proteksyon kaya't mabagal ang usad ng project reviews dito. Samantala, umalma rin si Davao City Representative Isidro Ungab sa umano'y changes sa 2025 General Appropriation Act. Ang masakit, pati yung foreign assisted projects, 56 items sa 2024, check ko lang sa 2025 kung ilan, but majority of the foreign assisted projects nilipat sa program fund. Bilang isang kilalang Duterte ally, tanong ni Ungab ni dating PDP senatorial candidate Jimmy Bondoc at PDP spokesperson Ferdinand Topacio, ano ang kapalapalakpak sa SONA statement ng Pangulo tungkol sa budget insertions. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Aminado si PBBM na karamihan sa mga biyahero ngayon ay car-centric o nakadepende sa personal o pribadong sasakyan. Kaya ang gobyerno magdadagdag pa ng estasyon sa EDSA busway para mang-engganyo na gumamit ng public transport. May Agenda Weekend Report si Kian Queron. More bus stations simula ngayon. Pero bago ang remedyo, bahagyang road closure muna ang ipapatupad sa bahagi ng Ortigas. Sisimulan na kasi ang konstruksyon ng bagong SM Megamall Concourse at Busway Station sa posibleng magtatagal ito hanggang sa Oktubre. Mula Monday hanggang Thursday, magkakaroon ng partial closure ang northbound lane sa madaling araw, habang full closure naman kapag weekends. Sa podcast ni PBBM, sumobra na raw ang Pilipinas sa pagiging car-centric. We've taken it as far as we can, and we've seen examples around the world. Yung mga lugar na talagang sumobra ng traffic dahil lahat ng tao, walang public transport, walang bus, walang tren, walang subway. Ay siyempre lahat kailangan bumili ng sasakyan, bibili ng motor, bibili ng auto. Kaya nagkaka-traffic ng husto. Para sa mga bus commuters na gaya ni JC, magandang paraan daw ng proyekto para mas mapabilis ang kanilang biyahe. Less hassle po siya once na magawa na po siya kasi malayo rin po kasi yung nilalakad namin at yung iniikot namin pagsasakay po ng carousel po. Hindi naman po nakakadagdag sa traffic or yung bagal ng biyahe po. Parang same pa rin naman po kasi wala naman pong harang or nakaka-disrupt sa pagdaan ng bus po. Inaabisuhan naman ang mga apektadong motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta gaya sa Doña Julia Vargas Avenue, sa Pioneer Street o kaya sa Shaw Boulevard para maiwasan ang isasarang kalsada. Free mountain hiking in Metro Manila. Samantala, una nang inirereklamo ng ilang commuter ang tinatawag ng ilan na Mount Ortigas sa ilalim ng MRT. Bukod sa pahirapan ng pag-akyat, hindi rin daw ito senior citizen at PWD friendly. Para sa Agenda Weekend, Kian Queron, Billionaire News Channel. Tapos ng debate sa Senado kaugnay sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Balik trabaho na rin ang mga senador habang naghihintay sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa motion na inihain ng Kamara.
makakausap natin si Senador Erwin Tulfo para magbigay ng update sa kanyang mga panukala. Magandang gabi po, Senator Tulfo. Magandang gabi, Sir George. Thank you for inviting me in your program. Sen, unahin na po natin, regulation po sa online gambling ang isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung reaksyon nyo dito? Well, actually, pinag-aaralan niya ng ehekutibo. Hindi pa naman pinal, I believe, dun sa sinasabi ng Pangulo na strict regulation. Pero kami kasi sa Senado, majority sa amin, we are for no to online gambling na. Kasi masama at malala na itong problema natin, Sir George. May mga ilan na nga na ika nga hindi na makayanan ay they resort to ending their life. So ayun, yung tapos talagang wala na talagang hindi kayang pigilin ng PAGCOR, talagang malala na itong online gambling addiction. Alright, pero aminado po yung PAGCOR, sir, na malaking bahagi ng kita nila ngayon ay dahil sa online gambling at malaking bahagi daw po ng kitang ito ay napupunta sa universal healthcare. Kasama na yung proyektong zero billing sa mga pasyente ng DOH hospitals. Ano pong masasabi nyo dito? Alam mo, yung maganda yung sinasabi ni Chairman Altenco na malaking bahagi na I believe pag pinasara totally ang online gambling ay mawawalan tayo ng 60 billion pesos na revenue ang PAGCOR, which ika nga a big portion or big chunk of it goes to ika nga PhilHealth, pagtustos doon sa mga bayarin at ng PhilHealth. Pero naman, if we really look into it, Sir George, you also have to balance kasi parang it outweighs na yung revenue, revenue na outweigh siya nung ikang social ills. Yun, yung mga pamilya nagkakahiwalay, yung mga estudyante hindi na nakapag-aral, yung mga trabahador nasisibak dahil yung kanilang performance sa work bumababa dahil nga sa pagkalulong sa online gambling. So, kailangan din tignan. Iyon ang titignan natin sa hearing namin on Thursday. Ano ba talaga? Okay, sinasabi ng PAGCOR, let's regulate. Pero bakit hindi nyo ni-regulate yan for after pandemic? Bakit hindi nyo ni-regulate? Yun lang ang katanungan namin. Simple lang. Kung may regulation man. Kasi sabihin lang, kasi hindi masyado namin nare-regulate. Why didn't you do that? Diba? Ngayon pa lang kayo magre-regulate. May mga ilan ng kabataan ng binawian ng buhay because of that. So, may masamang epekto. Nababanggit niyo po yung pagbabalanse, pero po kung sakali pong ipapatigil itong mga online gambling, ma-offset po ba natin o may paghuhugutan ho ba tayo ng budget para ipantapal doon sa mawawalang ibinibigay ng ahensya kagaya ng PAGCOR para sa kalusugan ng mga mamamayan? Meron pa naman tayong mga inland casino, Sir George, yung mga nandiyan yung Soler, nandiyan yung Resorts World, Okada. They're also revenue generating. At saka nandiyan din, meron tayong mga PCSO, di ba, yung mga loto. Kung ito kasi yung problema sa online gambling natin, wala siyang regulation. Kaya maraming nalululong, pati mga kabataan. Hindi nga ma-monitor yan ng PAGCOR, yung kung sino na naglalaro. Sinasabi nila na meron naman daw KYC, know your client. Pero not enough Pwedeng dayain kasi or you can go around Kaya yung mga bata, nakakapagsugal. Tapos nandiyan pa yung mga e-wallets, dagdag mo pa yung e-wallets. So very accessible na ang online gambling. Nabanggit niyo po kanina yung social impacts itong online gambling. Kaya itong si Pangulong Marcos daw po, gusto niya mag-organize ng isang multi-sectoral conference para makabuo ng malinaw na polisiya sa online gambling. Kayo po ba ay naimbitahan na dito bilang chairman ng Senate Committee on Games and Amusement? We're waiting. I heard that already. We're waiting. I'm willing to attend yung conference na yan para I can put in some ideas or listen dito sa mga sasabihin ng mga maimbita dyan sa conference na yan. Pero for now, Sir George, I'm sorry, majority kasi sa amin right now is really to stop online gambling kasi malala na itong parang it's really a cancer
tinigil nga natin yung Pogo, yun nga yung sinasabi namin, nag-uusap-usap kami sa Senado, napatigil natin ang Pogo. Kung ganun pala, parang mas mabuti pa ang Pogo kasi ang Pogo, ang biktima lang nito yung mga Chinese players. Wala dito sa Pilipinas. Ngayon, sinara nga natin ang Pogo, tinayo natin ang Pigo, tapos ayan na nga yung online gambling. Parang we're not ready dahil wala tayong regulation, hindi natin makontrol, Sir George. Maganda pong pinunto nyo yan kasi kung nagagawa natin yan sa gambling sa ibang bansa, paano naman yung gambling dito sa Pilipinas? Pero lumalawak po yung usapin dito sa online gambling kasi nga po lumalabas na itong GSIS ay may investment sa online gaming company na DigiPlus. So ipapatawag nyo rin po ba sila sa gagawin yung hearing sa Thursday at sino-sino pa ang i-expect nating magsasalita at inyong pasasagutin sa inyong mga katanungan dyan? Invited namin ang PAGCOR, of course, tapos pangalawa para makapag-present sila kung ano namang ginagawa nila because they keep on saying, meron naman kami regulation pero that's not enough. Papatawag din namin ang Department of Finance kasi sinasabi ng Finance, malaki ang malulugi. Papatawag din namin ang DICT dyan, sila yung may hawak sa internet space. Bakit? Nakakalusot, pati mga andami ngayon mga illegal online na dagdag mo pa dyan, yung illegal online gambling, dagdag mo pa dyan yung mga illegal online sabong na panahon-panahon na karang administrasyon pinatigil, hanggang yung patuloy ang online sabong sa internet, tapos sa online, tapos tatawagin din natin, inimbitahan din natin ng NBI at PNP, what are they doing, Tapos yung mga e-wallet companies, kasama din yan. And of course, yung GSIS, may mga invited din kami mga biktima. I think 3 pamilya yon na wala na mga anak nila parang binawian ng buhay, took their own lives. So invited yung mga yan. Meron tayong academe, meron tayong mga parents. Tingnan natin kung hindi matatapos in one day, then we'll have another hearing para marinig. Kasama yung GSIS dyan definitely kasi si Senadora Risa Ontiveros, I think, will also attend the hearing. Tapos siya yung nagpanukala niyan. I mean, may resolution to investigate yung pag-i-invest ng GSIS ng 1 billion pesos dyan sa online gambling. Tapos ngayon, parang lugi. What I heard, nung nag-invest sila, nasa 65 pesos yata, sobrang taas. Ngayon, ang worth na lang noon is nasa 20 yata o 25 after we announced na the Senate is no to online gambling. Kayo pero offhand po, Senator, do you agree na itong mga ating mga insurance systems natin ay pwedeng mag-invest sa ganitong klaseng negosyo? No, sir. Kwan ho yan Wala dun sa regulation nila na wala sa mandato nila mag-invest sila sa mga game of chance. Nakalagay ho doon, if I'm not mistaken, binabasa ko, yung mga bonds, pwede sila dyan, investment sa mga constructions, pero wala ako nakita kasi nga sa game of chance, lalo na sa gambling. Alam naman nila yun na yung ini-investan nila is gambling. So why did they, actually, Sir George, wala pa ako narinig na yumaman dahil sa gambling. So kung tiniisip ng GSIS na dodobling 1 billion nila, they're really wrong kasi walang nananalo sa gambling Kaya they wasted the money. Ang saklap pa, pera yun ng mga retirees, Sir George. So paano nalaman kahit na they keep on saying, they keep on defending na, no, we still have 1-point-something trillion pesos. If what happened to the 1 billion? Sinayang ninyo. So okay lang sayangin yung 1 billion. 1 billion yun na contribution ng mga retirees, ng government employees. Tumaya pero nalugi sa kanilang investment. Pero tumalon po tayo. Tumalon po tayo, Senador, doon sa isa pa ninyong komite. Kasi ang inyong proposal ay imbis na pera, na ayuda, ay livelihood ang ibigay sa mga beneficiaries ng 4Ps. Can you explain it further po siguro? Paano ito gagawin? Yes, sir. Kasi yung 4Ps, nasa batas po yan, na you can only stay there for 7 years kung nakapasok ka dyan. Marami dyan, sobra na po na 7 years, nasa 8, 9, going 9 years na. Recently, inatasan ng Pangulong Marcos si Secretary Rex Gatchalian para sabihin na, tignan mo nga pag-aralan, mga parang wala nang katapusan itong 4Ps na ito, tuloy-tuloy na lang. So pinag-aralan, ang ginawa ni Secretary Rex Gatchalian, may nakita siya na 1.4 million kasi nung umalis ako,
nasa 4.4 million yan, yung beneficiaries niyan. Ngayon, nilinis nila. Siyempre, hindi tayo nakapagtanggal. Actually, nung pag-upo ng Marcos administration, gusto niya nang reviewin yan eh. Noon we did. Pero nakiusap, mga ilang sector, sinabi nila na, Sek, baka pwede hold nyo muna kasi katatapos na ng pandemic. So we did. Ngayon, tapos na yung pandemic. It was Secretary Rex Gatchalian sa at time. Kaya nakita niya na pwede nang graduate yung 1.4. So right now, may natitira pa tayong 3 million na beneficiaries. Pero yung iba kasi doon, sumobra na eh. Sobra na sa 7 years. Kailangan ipag-graduate na. Pero si Pangulong Marcos, nagdadalawang isip sa sinasabi niya, kawawa naman, paano kung hindi pa nila kaya. So, ang problema ngayon ng DSWD, yung exit program, kailangan mo kasing tulungan pa rin because they can't stand on their own. Kailangan mo bigyan ng mga ayuda, bigyan mo ng mga pangkabuhayan. That is my plan. Na alisin na natin ito, mag-testing tayo next year, yung 1 million out of the 3 million, yung 1 million, ibigay mo na in advance, yung kukunin nila for 1 year, para inegosyo nila. Usually naman, nasa 3 million lang yan. Kung titignan mo, parang mga nasa 36 million lang yun in 1 year. Pero sabihin natin, taasan na natin, gawin pa natin 5,000 per month para meron siyang 60,000 na ibigay mo isang bigayan para makapag-invest siya, makapag-negosyo siya. Pero bago mo siya bigyan ng pera, kailangan make sure na may alam siya sa paghawak ng business, pagpapatakbo ng small business niyan, kung ano man yan, karinderya, sari-sari store, kakanin, etc. Kailangan muna siyang mag-training. Yun ang sinasabi natin, Sir George. May mga grupo na nagagalit. Bakit daw alisin na lang? Hindi naman natin na naalis. Binibigyan natin sila ng tool para kumita sila and they can stand on their own feet. Kasi ang nangyayari ngayon, parang we just keep on giving dole-outs dito. Ang gusto naman natin na patakbuhin nila, and magtayo sila ng negosyo para makaahon, may ahon nila ang pamilya. Ang tanong ng iba, saan nila kukunin pang araw-araw nila? Di ba yung negosyo, may kinikita naman yan everyday? Exactly. Di kumuha ka doon sa business mo para yun ang pantustos mo. Well, Senator, invested pa rin po yung publiko dito sa isa pong ninyong pinaglalaban. Hinggil po dito sa high-rise building po, dito sa Mandaluyong. Baka may update lang po kayo. I don't want to talk about it, sir. I don't want to talk about it because actually internal ho yun eh. It is problem of the homeowners association. I was just invited kasi nga yung some homeowners felt na they were the project was kept from them secretly. Pero so when I attended, sabi naman ng officers doon at saka ng barangay, walang ganon. So because what I did was I talked to the LGU. The LGU said naman may decision na. I don't know, siguro the LGU was lying to me. Wala pa naman, Sen, wala pa naman kaming approval. But then itong mga homeowners, they're saying na may mga information sila na aprobado na, etc. So, I was invited in a meeting. Kaya nga, I attended the meeting. May mga, syempre, may mga, may mga emotions went high, di ba? Nag-clear up yung karamihan ng mga senior citizens. Alam mo naman, Sir George, magalangin po tayo sa mga matatanda. Hindi ho tayo pumapato, lalo po sa mga babae. Alright, may sige point po. din ho sila. So at the end of the day, we shook hands and I apologize. Sabi ko, pasensya na kung nasaktan kayo, pero we're all in this together. Sabi din nila, yes, we're in this together. At least po napag-usapan nyo at nagkasundo kayo. Maraming salamat po, Senador Erwin Tulfo. Walang nakikitang masama si dating Health Secretary at ngayon ay House Deputy Speaker Janet Garin sa pagtatalaga sa mga opisyal ng DOH na walang kinalaman sa medical field. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Kung ang isang dating Department of Health Secretary ang tatanungin, walang masama kung ang mga itinatalagang opisyal sa DOH ay walang kinalaman sa medical field.
Sabi ni House Deputy Speaker Janet Garin, wala naman tayong pinagkaiba sa ibang bansa na karamihan sa kanilang Secretary of Health ay mga non-medical doctors. Anya, kahit noong siya ang Health Secretary sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, may mga opisyal sa DOH na hindi naman mga doktor o wala sa medical field ang natapos. What is important ay marunong kang mag-manage, you have the managerial skills, you have systems and processes in place kasi ang departamento meron niyang technical people. Ilang health advocate ang bumatikos sa pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang opisyal sa DOH na hindi naman doktor o hindi galing sa medical field. Isa na dito ang bagong appointed na si Attorney Randy Escolango bilang Undersecretary ngayon ng DOH na nagmula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Para kay Garin, hindi ito issue, bagkus mas makatutulong pa ito para mas matutukan ng ibang aspeto ng departamento. Ang DOH kasi marami dyan yung mga doktor. Pagdating, because health is devolved, when you go down, paano mo ngayon mahaharap yung LGUs, yung mayors, yung governors? Dagdag pa ng kongresista, maraming nararanasang kalamidad ang bansa at kailangan ng DOH ang isang taong mabilis umaksyon. Lalo ngayon na nahaharap ang bansa sa problemang pangkalusugan, partikular sa kakulangan ng mga ospital sa mga pasilidad sa dumaraming pasyente ng leptospirosis. It's very painful to see people dying, to see people critical in the hospitals for an illness that should have been preventable. So if you ask me, it's not, alam mo, pamumuliti ka ulit yung nililig sa flood control projects eh. If you ask me, it's a failure of communication, reaching the people, and it's a failure of implementation. Because the budget is there, the medicines are there, napakamura ng doxycycline. Sabi pa ni Garin, kinulang ang DOH sa preparasyon sa pagsugpo ng sakit na leptospirosis kahit taon-taon naman ang nararanasang pagbaha ng bansa. Ilang beses na ring nanawagan si Garin sa DOH na ibaba na ang mga gamot sa mga eskwelahan o sa mga lugar na bahain para mapainom kaagad bago patamaan ng leptospirosis. Ilang beses ding nangako ang DOH noong nakaraang taon na ipapakalap ang gamot laban sa leptospirosis pero tanong ni Garin, bakit meron pa ring outbreak nito sa bansa? Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Pinadidisqualify ng kampo ni former President Rodrigo Duterte si Karim Khan bilang prosecutor sa kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa dokumentong isinumite ng defense team ni FPRRD, biguraw si Khan na i-disclose ang umano'y grievous conflict of interest. Dati raw kasing nagrepresenta ng alleged drug war victims ng Administrasyong Duterte si Khan na posibleng maging ground for reasonable doubt sa kanyang impartiality. Dagdag pa ng kampo ni FPRRD, mayroon ding hinaharap na sexual misconduct allegation si Khan. Matatandang nag-take ng leave si Khan noong nakaraang Mayo dahil sa pending investigation ng United Nations sa kanya. Kasalukuyang nakakulong sa The Hague sa Netherlands si Duterte dahil sa kanyang hinaharap na crimes against humanity charges. Nagbabala ang hepe ng Securities and Exchange Commission laban sa anumang uri ng pandaraya sa financial market. Inilatag rin niya ang mga planong reforma para pasiglahin ang capital markets ng Pilipinas na anyay na pag-iiwanan na ng ibang bansa sa ASEAN. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sujin Kim. We will not tolerate fraud, manipulation, insider trading, or any serious misconduct. We will act forcefully when the public is at risk and act with fairness. Yan ang babala ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim sa harap ng business community habang nilalatag niya ang kanyang mga konkretong reforma para i-simplify at i-streamline ang capital markets. Kasunod ng kanyang paalala na hindi na makasabay ang bansa sa mga karatig rehiyon. We must confront a hard truth. Our capital markets have been lagging behind. Despite its age, our stock market is now much smaller than our ASEAN neighbors.
Binigyang diinilim na habang umaabot na sa 700 ang listed company sa Vietnam na may halos $18 billion annual trading value, nananatiling less than 300 lang ang sa Pilipinas na may $3 billion in trades. Bilang tugon, target ng SEC na paramihin ang listings mula sa malalaki at maliliit na negosyo, mga legislative franchise holders at mga eligible GOCCs. Kabilang sa mga reforma ang pag-revisit ng share registration framework, pagluluwag sa mga batas sa exempt transactions at pagsusulong ng amyenda sa float at REIT rules, pera, short selling at repo markets. These are not easy expectations, but we at the SEC will not shy away from them. Let that be very clear. Magpapatupad ng blockchain validation para sa mga dokumento ng SEC upang labanan ang pamemeke at mapatatag ang digital trust. Kasama rito ang 50% na bawas sa fees ng mga dokumento at diskwento para sa maliliit na kumpanya na magfa-fundraise sa capital markets. Our goal is simple but urgent: to deepen and democratize participation in the capital markets so that funding is not just available to a few, but accessible to all enterprises, big and small, with sound governance and vision. Kaugnay nito, naglabas ang SEC ng Memorandum Circular No. 10 Series of 2025 na nag-uutos sa lahat ng listed companies na itigil ang pag-uuri ng common shares bilang Class A at B na ginagamit noon para tutukan ang foreign ownership limits. Sa huli, nanawagan si Lim ng mas mataas na kooperasyon mula sa pribadong sektor at pamahalaan upang maipatupad ang mga reformang ito. Para sa Agenda Weekend, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Pinoy ballers, get ready para sa one-of-a-kind basketball magic. Tara't silipin natin ang pagbabalik ng kakaibang basketball show sa bansa ng Harlem Globetrotters. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Pinoy basketball fans at Pinoy ballers, handa na ba kayo sa pinaka-kakaiba, pinakamatindi at pinakamasayang basketball show sa buong mundo? Pinatili nila ang mga fans at pinahiyaw nila sa kanilang mga tricks. Pero ito, nagbabalik sila sa Pilipinas, dala ang kanilang mahika. Walang iba ang nag-iisang Harlem Globetrotters. Todo na ang paghahanda ng Globetrotters sa court sa San Juan. Mas magiging kapanapanabik na ang the second time around show starting Saturday afternoon. Nabigyan ng Billionaire News Channel ng pagkakataon na makakwentuhan ang ilan sa mga stars this weekend na sina Wham, Moose at Lucius. They're a special group of fans. You know, the Pinoy fans, they have so much energy and a real passion for basketball. So then when we get to bring our blend of basketball and high-level entertainment with a little bit of spices on there, we'd like to entertain the fans with a lot of high-flying dunks, the ball handling, all of the fancy things that you think of when you think of the Harlem Globetrotters. They are not just basketball entertainers, Guinness World Record holders pa. When you come to the game Saturday, for me, you can expect some very fast dribblers. I have 13 Guinness World Records. More than the skills, may hatid din na good vibes at inspirasyon ang Globetrotters. It's not all about basketball, so when we get people to come to our games, we want to put smiles on people's faces, but we live by this slogan all the time, making memories worth repeating. The show started tonight, pero may chance pa to watch them until August 31. Get your tickets because it's almost party time, and you don't want to miss this party. Because I got my dancing shoes. I shine them up just for you guys. You see that? Come on, cameraman. Yeah, zoom in. You see it. You see it. You see it. It's party time, baby. Catch the Harlem Globetrotters World Tour Asia 2025 and expect a show full of surprises, high energy, and non-stop excitement. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Kaya mo ba yon, George? Well, we'll see. Pero ang tatangkad ng players, ano? Ang tatangkad. You know what? I remember, nung nasa radyo pa ako, we were able to interview some of the members of the Harlem Globetrotters nung bumisita sila before dito sa Pilipinas. And I remember them being so tall talaga.
But ang pinaka-importante sa lahat, pasok ang Gilas sa next round. Yes, that's right. Something to be excited about. And also, kung gusto niyo mapanood itong Harlem Globetrotters, nandito pala sila hanggang August 30, if I'm not mistaken. 31. Pwede pa nilang yes, abangan. That's right. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si Ann Asis Carilo. At ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.